So today po, katulad ng mga nakaraan, meron po ulit tayong character study. Maalala ninyo, mga unknowns, nameless na mga tao, yung mga napag-aralan po natin. Yung mga ketongin, nameless. Yung babaeng dinudugo for 12 years, nameless. Babae na humingi ng tulong sa paanan ng ating Panginoon, kahit ibigay na lamang daw sa kanya yung pinakatira-tira na lang, nameless. Today po, meron ulit tayong pag-uusapan, another nameless person. Ang pamagat po ng message for today ay The Gathering. Yung pag-uusapan po nating tao today ay taga rito sa lugar na ito. Hindi binanggit ang pangalan niya, pero halimbawa, taga-Bangbang. Merong isang taong taga-Bangbang, taga-Kanyugan, or taga-Gathering tayong pag-uusapan today. Meron po ba ditong hindi naniniwala sa demon possession? Meron bang hindi naniniwala na ang tao pwedeng pasukin ng evil spirit? So, lahat tayo naniniwala. Naniniwala tayong, as a Christian, naniniwala po tayo sa demon possession, not because of the movies. Hindi dahil sa comics, hindi dahil sa mga pocketbooks, hindi dahil sa mga napapanood natin kung saan. Kasi po, karamihan po na napapanood nating demon possession, labas sa Biblia ay katahang isip lamang ng tao at hindi po accurate. Pero sa Bible po, meron talagang demon possession at maraming klase ng demon possession meron po sa Biblia. At ang isa po sa reason kung bakit ang Panginoon nagkatawang tao siya, bukod sa ating kaligtasan upang iali ang kanyang sarili, upang palayain po tayo sa demon oppression. Marami pong nangyayari sa buhay natin, hindi lamang kagagawan ng mga nakaupo sa Senado, hindi lamang po dahil sa kapwa natin ng mga manloloko, hindi lamang sa init ng panahon, kundi malaki ang possibility, marami tayong nararanasang kahirapan ngayon sa buhay. Maaari, kung may kilos ang kalaban mismo, and that is Satan and his demons. Ngayon po, pag-uusapan natin, ito nabanggit natin kanina, kasi po, diretsahan sinabi sa ating scripture na merong tinatagpo ang Panginoon na inaalihan talagang demonyo. Hindi lamang siya tinutokso ng demonyo katulad ni Eva at ni Adan sa paraiso, kung saan tinukso lamang sila ni Satan sa pamagitan ng isang serpent, kundi itong pag-uusapan natin, talagang as in pumasok sa kanyang katawan, yung evil spirit. So nabasa po natin kanina, merong demoniac. Yun po ang term na ginagamit sa Biblia sa mga demon-possessed, demoniac. Ibig sabihin, meron kasing sapi ng evil spirit. So, sang-ayon po sa binasa natin kanina, i-breakdown po natin the demoniac. Number 1 po, itong demoniac na ito, next slide po. Ito pong demoniac na ito, number 1, siya po ay naninirahan sa mga libingan. Number 2, ito daw pong demoniac na ito, napakalakas niya. Number 3, sinusugatan niya, pinapahirapan niya ang kanyang sarili. At number 4, tormented siya and crying day and night. So dito po muna tayo. Wala pong ibang ginagawa ang demons, ang evil spirit sa buhay ng tao, kundi siya ay pahirapan. Meron po kasi tayo mapapanood sa movie o sa TV, mababasa sa libro, sa mga novela or sa comics, na tila ba yung demonyo gumagawa pa namang mabuting bagay para sa tao. Hindi po totoo yun. Demons are demons. Kaya nga po sila tinawag na evil spirit, wala silang ibang gagawin kundi evil things. Pawang kasamaan, kamatayan, kasiraan, sa sinumang mga tao ng kanilang kinalalagyan or sinusundan. Last time po, nabanggit ko sa inyo na meron din pong klase ng evil spirit ang tawag, familiar spirit. Ito po mga familiar spirit, hindi sila pumapasok sa tao, pero lagi silang nakabantay. Mula nung tayo ipinanganak, hanggang tayo ngayon sa edad natin, nagbabantay lang yan. Ang ibig sabihin po, itong mga familiar spirits nito, alam nila lahat ng detalye sa buhay natin. Kaya nga po, kapag tayo pumunta sa manghuhula, na kaya doon nilang makita ang future, o kaya nilang makita yung mga bagay na tayo lang nakakaalam, familiar spirits po ang nasa likod ng mga taong yun. Pag sinabi ng mga hula, di ba, ang paborito mong kulay, pink, paano nyo nalaman? Hindi yun nanggaling sa isip ng mga hula, kasi tao rin yung katulad natin, wala siyang kapangyarihan. Yung demonyong nagbabantay sa atin,
ang magsasabi nun ng ganung klase ng mga information. Yun po yung mga familiar spirits. Hindi lamang yun, yung pong mga familiar spirits, yan yung kumukuha ng itsura ng mga namatay nating mga kamag-anak. Ang sabi po sa Biblia, kapag namatay ang isang tao, wala na siya sa mundong ito. Zero, zip. Kaya nga po, nabanggit kanina, huwag tayong makikipag-usap sa mga namatay na mga loved ones natin kasi po wala na sila dito. Hindi nila maririnig at wala na silang nakikita sa mundong ginagalawan natin. Nasa ibang plane na po sila. Ang sabi sa Biblia, after po ng death, judgment. Naghihintay na lang sila ng judgment from God, somewhere not here, somewhere sa spiritual world, kung ano sasabihin ng Panginoon for them. Either they will go to heaven or they will go to hell. So wala na po dito ang mga lolo't lolo natin, ng mga parents natin. Kaya wag na silang kausapin. Kaso nga, hindi ba minsan may magkukwento? Kasi nakita ko siya, nagising ako ng 3:00 na madaling araw, nakaupo siya sa kama. Kaya ayun, kinausap ko siya, sabi ko, yung mga apo po ninyo, pakibantayan. Hindi po yun yung namatay nating kamag-anak. That is an evil spirit na ginagaya yung itsura ng ating mga loved ones. Ang isa po sa rule, mahigpit na rule ng Biblia, ng Diyos Himself, wala pong, yung mga nasa mundo, pag namatay, wala na dito. Totally, they are not here anymore. Hindi na sila makakabalik. Never na. Tapos na yung kanilang panahon to prove themselves to God. So after that, wala na sila dito. So ulitin ko po, huwag natin kakausapin yung mga yan. I-rebuke pa nga tayo in Jesus' name. I don't believe na ikaw ang lola ko, so sa ngalan ni Jesus, lumayas ka. Or just ignore them. Kung meron mang nakakakita sa atin ng ganon. Kasi meron daw kasi nakakakita ng ganon. Kaya mag-iingat po tayo ha, huwag tayo maniniwala. Kasi po, kung tayo nagbabasa ng Bible, nasa Biblia po lahat ng information na yan. Ang kailangan lang po natin talagang gawin, magbasa ng Biblia. I'm telling you, lahat ng questions in life, physical man or spiritual, nasa Bible po. Kaya niyang sagutin. Wala nang iba pa. Hindi encyclopedia. Wala sa school yan. Hindi natin mapag-aaralan yan. Kahit mag-doctorate pa tayo, hindi natin malalaman ng mga bagay na yon, kundi Bible alone. Especially po sa mga spiritual na mga bagay. Ang mga spiritual po kasi, they cannot be seen. Pero, meron pong kapamaraanan ang mga demonyo for them to be seen and to be felt. Gagamit po sila ng host body. In order na makapagpakita sila, gagamit sila ng tao katulad po ng taga-gathering na ito upang sila makita. At pag nakakita po tayo ng isang taong inaalihan ng demonyo, yan lang po ang makikita natin. Pawang kasamaan, kadiliman, pagdurusa. Walang gagawin yung mga demons, kundi pahirapan yung host person na kanyang papasukin. Walang good na evil spirit. Evil na kasi sila throughout eternity. So, wala silang katawan, espiritu sila, pero papasok na sa katawan ng tao, parang sila magpakita. Magparamdam, ipakitang kalang kapangyarihan. Yun po ang mga demonyo. Kailangan nila ng host body. Parang bacteria lang, parang virus. Parang COVID. Kailangan nila ng katawan at doon sila magpa-proliferate. At kapag yung virus malala na, nakikita sa panlabas, right? Nagkakasakit muna yung tao, makikita mo nag-iiba na itsura, pumapayat, hirap na hirap. Parang ganun din po ang mga evil spirit. Mga bacteria, mga germs, mga virus na walang ibang gagawin, kundi sirain yung host body na kanilang pinasok. Nakakaawa, ano? Sinong tao ang titira sa libingan mismo? Alam ko sa mga pansyong may tumitira kasi wala talagang bahay na matiran. Pero pansyong yun, ang ganda nun. Nung araw po, nung panahon ng Israel, yung ng New Testament, mga nasa ilalim na ng lupa yan o kuweba. Doon sila tumitira. Hindi normal ang isang tao kapag tumira sa mga tombs, sa mga libingan mismo. Di ba? Hindi lamang yun, hindi normal na very strong. Totoo po yun, ang taong inaalihan ng demonyo, malakas. Malakas po talaga sila. Hindi lamang yun, makikita po natin yung kanilang mga katawan, marungis, marumi, punong-puno ng iba't ibang klase ng diseases, at masahol pa, sinasaktan nila ang kanilang sarili. At hindi lamang po yun, hindi sila pagpapahingahin ng evil spirit.
Day and night they will cry. Mananaghoy sila umaga man or gabi. Yun po ang kalagayan ng taong inaalihan ng masamang espiritu. At nung dumating ang ating Panginoon, isa yan sa kanyang winipe out. Ngayon po, hindi na kinakailangan ng tao sapian ng demonyo para pumatay. Kanina po nabanggit ni Sister Joy, mag-ina pinatay ng ilang taon? 14 years old. Hindi lang po yan. Nung araw pa, meron din dalawang magkaibigan, mga 10 years olds, pumatay na mas bata pa sa kanila. Hindi na kinakailangan ngayon ng demon possession para magawa ng tao yung kasamaang ginagawa ng mga tao ngayon. Kung tutusin kahit hindi na mag-drugs. Di ba naalala natin kailan lang, kaya nakakagawa ng karumal-dumal na krimen yung taong yan kasi nagdroga yan eh. Di ba? Kaya nagawa niya yun. Alam niyo po mga kapatid, sinasabi sa Biblia, ang tao hindi bumubuti kundi lalong magpapakasama. Ngayon po sa panahon natin, hindi mo na kailangan ng drugs para makagawa ka ng karumal-dumal na krimen. Because people are evil themselves. Yun po ang sinabi sa Biblia, we are desperately wicked. Ang tao po, kapag walang Kristo na kinikilala, walang Diyos na sinasamba o kinakapitan, evil. Wala tayong ibang gagawin kundi gumawa ng mga bagay na masama sa ating kapwa. And worse po, yung katulad na nabanggit natin kanina, kumikitil na ng buhay ng may buhay. Yan yung mga road rage. Hindi na kinakailangan ng evil spirit para tutukan mo ng barel yung nakasabay mo sa kalsada. Init lang ng ulo yon, kawalan ng pasensya, papatay na ang tao. You know why? Kasi 2,000 years ago, nilipo na ng Panginoon, ginawa na ng Panginoon ng paraan na mawala ang demon possession. Hindi na po kailangan ng demon possession ngayon dahil we are inherently evil, dahil yun talaga ang patutunguhan ng tao. So wag na po tayong mga hunting ng mga taong inaalihan ng demonyo. Kasi po meron kami mga namimit noon, inaalihan doon ng demonyo, pala meron lang mental na sakit. Ang kailangan pala, dalhin na rin talaga sa mental institution. Kaya po, tayo mga Kristiyano, discernment ang kailangan natin. Magtanong tayo, mag-pray tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, ito po bang taong dumapit sa akin? Talaga po bang inaalihan ng demonyo? O meron lang talaga siyang physical na karamdaman na nangangailangan ng ospital or ng mental institution? Huwag tayong agad-agad naniniwala din. Kailangan natin ng talinong nagmumula sa ating Panginoon. So ito po yung demonyak. Yan ang kanyang buhay. Kawawang-kawawa, even yung word na kawawa, hindi enough para po isalarawan yung kanyang kalagayan. Pero, good news, Mark 5:6-10. Minsan ng Panginoon, nung nasa dagat sila, ikukwento ko na lang yung background nito. Galing sa kabilang ibayo ang Panginoon. Nag-ministry ang Panginoon buong maghapon. Bilang sabi ng Panginoon, sumakay tayo sa bangka. Tapos yung mga tao gusto sumunod, pero pinigilan ng mga apostol. So to make the story short, sumakay ang Panginoon sa bangka, sila'y lumaot, at sila'y pumunta sa lugar na ito. Walang ka-idea yung mga apostol. Hindi natin tanong, basta saan pumunta ang Panginoon, sumunod na lamang tayo. So the Lord, nag-pass over siya sa isang malawak na tubig para lamang puntahan itong taong ito. Sinadya po siya ng Lord. Ang sabi po sa Biblia, hindi nataon lang na si Jesus napunta dyan. Pinakay po talaga siya ng ating Panginoon. So, nung nasa pampang na, dumadaong na, yung bangka ng Lord at bumababa na sila sa pampang, nakita nitong taong ito, ang ating Lord. Ibig sabihin po, yung pong libingan, malapit doon sa dagat or sa lawa. Okay? So, nang makita ng demonyak na ito, si Jesus from afar, natanong niya ang ating Panginoon, he ran and worshipped Him. Nagmamadali, itong inaalihan ng demonyo, tumakbo, at ano ginawa? Sinamba, winworship ang ating Lord. And he cried out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God?" Sa iba pong translation, "What business do you have with me, Jesus, Son of the Most High God?" At ang sabi pa ng demonyo, itong inaalihan, I implore you by God that you do not torment me. Verse 8. Bakit ganito ang word ng taong ito? Kasi antimano, nung sinasalub ng Panginoon, pinapalayas ng Panginoon itong espiritu ito sa katawan ng taong ito.
Kasi ang sabi ng Panginoon, come out of the man, unclean spirit. Verse 9. Then he asked him, what is your name? Nung pinapalaya siya ng Panginoon, yung evil spirit, nagmamakaaway yung evil spirit na huwag na muna. Bakit ka nandito? Anong business meron ka sa akin? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lamang yon, tinanong niya yung pangalan. Ano ang pangalan mo, evil spirit? And he answered saying, my name is Legion, for we are many. Verse 10, also, he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Ito pong kwentong to, true story, naganap in 2,000 years ago sa ating Lord sa taong ito. Historical fact po ito. Makikita natin na in a way, may wisyo yung evil spirit. Meron siyang wisyo, meron siyang kaisipan about our Lord Jesus Christ. So titignan po natin kung ano yung naging reaction ng demoniac ng mga evil spirit themselves sa ating Panginoon. So, the demoniac knows Jesus. Nakita po natin sa tagpong yon, kilala ng mga evil spirits si Jesus. Number 1, bakit? Because they recognize Jesus from afar. Malayo pa lang si Jesus, nakilala na nila. Ngayon marami nag-imagine, ano kaya, bakit? Ano nakita nila, bakit ganun? Who knew? Ganun na lamang yung ningning ni Jesus sa mata ng mga evil spirit. Kasi espiritu yung nakakita kung sino si Jesus. At sino ba si Jesus Christ? Siya ba'y tao lamang? Hindi. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ang Diyos daw, according sa Biblia, ay liwanag. Ang Diyos ay liwanag. Liwanag na hindi pwedeng makita ng mga normal na mga matang ito, kundi tayo ay mamamatay. Kaya nga po, sabi nila, Lord, gusto na kitang makita. So, ibig sabihin, gusto mo nang mamatay. Kasi according po sa Biblia, walang flesh, walang taong katulad natin na pwede makakita sa Diyos because we will die. Kasi po, ang Diyos purong liwanag, righteous God, holy God, hindi pwedeng makita ng mga maruruming mga matang ito. We will die in the presence of our God. Pero sila po malayo pala, nakita nila ang liwanag ng ating Panginoon. So, they knew. Kilala ng evil spirit si Jesus. Number 2, ito pa ang kagimbal-gimbal na ginawa ng taong inaalihan ng mga masamang espiritu. They worship the Lord. Yung mga evil spirit po, ang kausap ng Panginoon, hindi yung taong inaalihan. Yun ang nakikipag-uusap sa Panginoon. At ang sabi po dyan, yung mga evil spirit, they worship Jesus Christ. Imagine, at least yung mga masamang espiritu, sinasamba nila si Jesus. Marami pong tao ngayon, hindi marunong sumamba sa Diyos. Sino ngayon na mas mahusay? Yung masamang espiritu na sumasamba kay Jesus o yung mga taong walang pagsamba kay Jesus? Sabi nga po nila, maraming tao worse pa sa evil spirit. At dito po makikita natin ang katibayan. Naturingin sila mga demonyo pero marunong kumilala at sumamba kay Jesus. Kesa sa mga taong nagsasabing sila ay Christian pero walang pakialam kay Jesus. So nasa inyo na ang pagsagot. Sino ang mas mabuti? Tao o ang mga masamang espiritu? Sumamba sila. Hindi lamang po yun. According po sa Biblia, napag-usapan din natin kanina sa 10 utos, ako lamang ang Diyos at wala kang ibang magiging Diyos. Ang ibig sabihin po ni Yahweh, ng panahon ni Moses, ang ibig sabihin, wala kayong ibang sasambahin, kundi ako lang, kasi ako lang ang Diyos. Ngayon po dito nakita natin, sinamba ng evil spirit ang ating Lord Jesus Christ. Hindi ba dapat sinaway siya ng Lord? Oy, masamang espiritu, huwag mo akong sambahin, kasi ako tao lang. Katulad ng mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, tao lang daw si Jesus. Hindi. Sinamba siya ng mga evil spirit. Kung mali ang evil spirit, kasi nga evil sila, di sinabi ng Panginoon, huwag niyo ako sambahin. Hoy, evil kayo, sinasamba niyo ako. Pero hindi. Tinanggap ng ating Panginoon ang pagsamba ng mga evil spirit. So, anong ibig sabihin dito? Na si Jesus ay Diyos. Kasi maraming magtatanong sa inyo, kapag mismo nakita ko sa Biblia na sinabi ni Jesus na sa Diyos, maniniwala na ako sa iyo. Ang daming patunay. Ito na lamang patunay siya.
circumstantially, marami po yung mga circumstances, ang Lord hindi niya sinasaway ang mga tao kapag siya sinasamba. Even the evil spirits. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So, hindi lamang siya tao lang, kundi Diyos na nagkatawang tao. They worship the Lord. Nagpatira pa, lumuhod sa harap ni Jesus. Ito ngayon ang tanong, kailan tayo lumuhod kay Jesus bilang mga Kristiyanong naturingan? Kailan tayo isang araw lumuhod at nanalangin sa Kanya? Kailan yung first time at kailan yung last time? Inaalala ba tayo? Wala or meron? Halos wala, di ba? Pero itong mga evil spirit, sila'y marunong sumamba, kumilala at lumuhod kay Jesucristo. Nakita niyo yung pros and cons ng mga evil spirit na ito? Itong mga evil spirit po na ito, kapag sila nasa harap ng ating Panginoong Jesus, alam nila kung saan sila dapat pumwesto. They know their place. They know that Jesus Christ is the most powerful being in the entire universe and beyond. Na even them, wala silang sinabi, even them under ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. And yet, ang maraming tao ngayon, sabi nga sa pag-aralan natin kanina, pera ang kanilang Panginoon. Bakit nagkakagulo-gulo ngayon sa Senado? Bakit nagkakagulo ngayon sa Congress ang ating gobyerno? Hindi ba pera lang naman talaga ang dahilan? Nung araw, thousands nagnakaw ng 1,000 ng congressman. Lumipas, nagnanakaw ng millions yung congressman or senator. Ngayon po, billions na pinag-uusapan natin. Kulang 1 trillion na pinag-uusapan natin ninanakaw nila. Hindi tayo bulag, hindi po ako politiko. Pero nakikita natin mismo na itong mga taong ito na nangunguna sa ating bayan, masahol pa sa mga demonyo. Ang aking pong pamanhikan sa susunod po ng mga eleksyon, please, magdasal muna tayo sa Diyos. Lord, sino po ba talaga ang iboboto ko? Kasi ito pogi, isa artista, isa tatay niya senador, isa wala lang, pero mukhang okay naman siya. Mag-pray po tayo. Alam niyo kung bakit tayo naghihirap ngayon? Yan mga taong yan, hindi maluluklok kung hindi kasi ibinoto ng mga bumoto sa kanila. Alam niyo po ba na the people deserve their leaders, their government? Kung anumang gobyerno meron tayo, kagagawan nating lahat, tayo ang bumoto sa kanila. Maging matalino po, please. Please, maging matalino tayo. Humingi tayo ng talino sa Diyos. Para yung bansa natin kahit papaano, bago ang huling panahon na pinag-usapan natin kanina, makaranas tayo ng konting ginhawa man lang. Opo, ipanalangin. Lagi ko pinagpe-pray yan. Alam ni Joy yan, paulit-ulit ako. Alam ko na ngayon pa lang kung sino yung mga taong hindi ko iboboto at mga taong dapat ibinoboto. Dahil kinakikitaan kahit papaano ng pagkilala kay Jesus. Yun nga lang, hindi kami nakapagparehistro. Sa nakakalungkot na proseso ng government din, hindi pa rin kami nakapagparehistro. So talagang dalangin ang gagawin namin ni Joy sa susunod na eleksyon. Hindi lamang yun. Number 3, the demoniac knows who Jesus really is. Kasi sabi niya mismo, what have I to do with you, Jesus, the Son of the Most High God? Pagdating po sa theology, ang taas ng theology, ng knowledge niya sa theology, itong mga demonyong ito. Hindi matatalo ng mga nagsasabing Christian, yung klase ng dunong meron sila pagdating sa theology o pagkakakilala sa Diyos. Nung sabihin niyang Jesus, Son, Big S, naniniwala yung demonyo, itong kaharap niya, ito yung pinangakong Messiah or tagapagligtas na dudurog sa ulo niya, sa ulo mismo ni Satanas na kanilang boss. Nasa Genesis po yan, ipinangako ni Yahweh bilang parusa kay Eva at kay Adan, na yung babae, manganganak, hindi mismo si Eva, kundi ang Israel, ay manganganak, magkakaroon ng anak ng Israel, which is the Messiah. At yung batang yon na sineselebrate natin kada Christmas, siya yung mismong tagapagligtas, siya yung Savior, siya yung dudurog sa ulo ng ahas. Alam nila yun. Ito na yun yung kaharap natin, itong Jesus na ito. Ito yung anak ng Diyos na kaitaasan. What a great theology meron sila. Hindi po nag-aral to sa seminary. Hindi sila pumunta sa Bible school para malaman ng mga demonyo yan. Kasi hindi sila kailanman pupunta sa Bible school. Hindi po. But they know it since the beginning,
nang sila nang ang mga angels po, holy angels, nang likhain ni Yahweh ng Diyos, they know it. Ang mga anghel po kasi nandyan lang sa paligid ng Diyos. Ano man yung gawin ng Diyos, ano man ang sabihin ng Diyos, they know. So nang makita ng Panginoon, eto na mismo yun. Takot na takot yung mga evil spirits. Imagine, mas daig tayo sa theology. Ang lalim ng alam nila patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So sino ngayon mas matalino? Yung mga demonyong ito, na naniniwala si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao, o yung mga tao nang sabi si Jesus ay Diyos lang, ay tao lang. So lumalabas, mas matalino pa rin yung mga evil spirit kaysa doon sa mga taong yun. Nakita niyo kung gano'n naging kababa ang humanity? Gano'n kababa yung naging pagkatao natin because of sin na nagsimula kay Eva at kay Adan? So, alam nila kung sino si Jesus at sila'y takot na takot sa ating Panginoon. At dito po rin nakikita po natin yung anong klase ng kapangyarihan meron ng ating Panginoon. So, meron po ditong ipanakita ang ilang kapangyarihan ng ating Lord na nakita mismo ng mga evil spirits. Ngayon po, tingnan natin yung Jesus' power and authority. Number 1 po, bilang Diyos na nagkatawang tao, bilang Messiah, number 1, Jesus can command evil spirits. Kasi sabi niya, naglalakad pa lamang siya, ang sabi niya, come out of the man, unclean spirit. Meron siyang authority over the unclean spirits. Look at that. Sino makakagawa nun? Alam niyo po ba na walang taong pwedeng makagawa niyan unless si Jesus ay talagang nasa kanya. Ngayon po, ito po kasi ang tricky part. Maraming tao, napapanood ko yan lagi sa TV. Meron siyang kapangyarihan, may tungkod-tungkod pa, may kahoy-kahoy pa. Tapos tatawagin niya pa si Anghel Miguel. Tapos lalayas daw yung evil spirit dun sa tao. Kailan lang napanood ko yun eh. Ang tinatawagan niya mga anghel. Si Archangel Michael, si Gabriel. At Latin pa siya. Para bailar, labamba. Layas. At gumagaling naman daw yung mga tao. Alam niyo po ba, abomination or karumal-dumal sa Diyos kapag tayo nakipag-usap sa mga anghel, we are never meant to talk to the angels. The angels can talk to us, pero tayo mag-uutos sa anghel. Labag po yun sa Biblia. And yet maraming tao ganyan ang ginagawa. Anghel San Miguel, sige, patumbahin siya. Doon po lamang po makikita nyo na hindi totoong taong ito kahit nakakapagpalayas daw siya ng evil spirit. Ipapalayas ng duwende, ng impacto, o laman lupa. Huwag tayo maniniwala doon. Ulitin ko po, merong mga familiar spirits. Ang mga evil spirits po, mga manloloko din. Grupo rin po yung mga yan. Katulad po ng Legion. Nang tanong ng Panginoon, pangalan mo, ako ay Legion. Ang ibig sabihin mo ng Legion, alam po niyo gano'ng karami yung Legion? Yung pong Roman infantry, pag sinabing Legion ang hawak mo, ibig sabihin meron kang hawak na 4,000 to 6,000 people. Yung po yung Legion na pinag-usapan natin. So yung mga evil spirit na nakatira sa taong ito, it's either 4,000 up to 6,000 po ang nakatira sa isang tao. Ang alam lang natin, pwedeng tumirang demonyo isa lang sa bawat tao, right? Hindi po. According sa Biblia, even thousands of demons pwedeng tumira sa isang tao lang. Kaya nga po sabi niya, my name is Hukbo or Legion because we are many. Ganon. Parami, yung evil spirit na nakatira sa kanya, and yet, at sabi ng Panginoon, lumayas kayo dyan. Wala nang kahirap-hirap si Jesus, sinabi lang niya, lumayas kayo dyan, at tapos na usapan, takot na takot sila sa ating Panginoon. So, merong kapangyarihan si Jesus upang utusan ng mga evil spirit. Number 2 po, Jesus can extract the evil spirit's identity. Tinanong nga niya, di ba? Ang sagot ng evil spirit, my name is Legion, for we are many. Opo, ang Lord nagtatanong siya ng pangalan, even ng mga evil spirits. Wala silang sinabing per name. O ikaw, sino ka ba? Ako si Belzebubo. Ikaw, sino ka? Di ba? Hindi. Napakarami nila. Legion is a hukbo. So makikita po natin, kaya ng Panginoon magtanong at makakuha ng sagot sa sino man, even from this evil spirit. Number 3 po. Di lamang yun. Jesus has the power to send evil spirits into the abyss. O yun po yung hukay na walang hanggan. Ang sabi po sa Lucas chapter 8:31, and they were begging Jesus not to command them to go away into the abyss.
Ano ba yung abyss na tinatawag? Alam po niyo yung bottomless na iced tea? Hindi totoong bottomless yun kasi may bottom yun eh. Di ba? Ang totoo pong bottomless, yung kulungan ng mga demonyo. Ang tawag po doon, abyss. Yan pong abyss, pag binasa niyo sa Biblia, yan po ang kulungan ng mga demons. Takot na takot po ang mga demonyong mapunta dyan. I know this is a new knowledge for you, but this is in the Bible. Ang tao, hindi ba takot na takot makulong? Yes, dapat lang. Kasi alam natin kung ano mararanasan natin sa loob ng kulungan. Pero imagine ninyo, evil spirits takot pumunta sa kulungan nila, sa abyss. Imagine that. So normal lang po ang may kulungan. Kung paano merong kulungan ang mga masamang espiritu. Malalaman naman natin sa kanilang mga sinabi kung bakit sila takot na takot dito. Sabi kasi dyan, kung po pwede, wag mo muna kaming ikulong sa abyss o doon sa tinatawag na bottomless pit. Takot po ang mga demonyo dyan. At yun mismo ang alam nilang pwedeng gawin ni Jesus for them. Dahil si Jesus ang may susi, ang may hawak ng susi sa buhay, si Jesus din lamang po ang mayroong susi pagdating sa lugar na pwedeng pagtapunan sa mga evil spirit. Yung nga po yung tinatawag na abyss. Yan yung power and authority ng ating Lord. And number 4, panghuli, sa kanyang power and authority, Jesus has a perfect timeline for the devil and the demon's final destruction. Ang Diyos po, hindi siya yung tipong bahala na. Di ba, ang kasabihan natin mga tao, the best plan is not having a plan at all. Di ba? Kasabihan natin mga tao yun. Di mo, pag hindi natin pinlano, nangyayari. Pag pinaplano natin, hindi nangyayari. Sa tao lang po lapat yan. Sa Diyos po, hindi pwedeng walang plano. At ang Diyos, kapag gumawa ng plano, ng timeline, perfect ang kanyang timeline. Ang sabi sa Matthew 8:29, and they cried out, saying, what business do you have with us, Son of God? Have you come here to torment us before the time? Alam nila, merong schedule po ang Diyos kung kailan silang lahat lilipulin na at itatapon doon sa abyss. Meron. Yun po yung napag-usapan natin kanina. Ang Bible po, pag binasa ninyo, pag balibalik rin po ninyo ang Bible, lagi tayong mag-meet sa isang katotohanan na ang Bible po, hindi sila nagko-contradict sa bawat isa. Ang buong Biblia po, magkakasunod yung mga iyan. The Bible will never contradict itself. Binabasa natin kanina, Daniel, Revelation. Ang binabasa po natin dito, Mateo. And yet, iisa po ang sinasabi ng bawat aklat ng Biblia. Kung meron po magsasabi sa atin, hindi, yung Bible naman, tao lang naman ang sumulat nun eh. Kung tao lang ang sumulat ng Biblia, paano nangyari yun? Na hindi uma-against ang Genesis sa Revelation, na hindi uma-against ang bawat libro ng Biblia sa isa't isa. Samantalang 1,500 years po ang pagitan. Hundreds of years po ang pagitan ng mga sumulat, yung mga taong sumulat ng Biblia. Pero bakit walang contradicting? Nagko-contradict sa isa't isa? Kasi po, ang Diyos ang talagang sumulat ng Biblia through the inspiration of the Holy Spirit sa mga taong ginamit niya upang isulat. Ito, mababasa po natin yan sa aklat ng Pedro. Ang Biblia po, yes, gumapit ng Diyos ng taong tagasulat, pero ang Holy Spirit po ang nasa likod ng ating binabasang Biblia. So, meron siyang before the time. They know na merong schedule ang Diyos. They know na merong timeline ang Diyos. Kung paano yung pinag-aralan po natin kanina, di ba? Imagine po ninyo kung gaano tayo ka-blessed. Yung future, alam na natin. Hindi lamang yun, hindi ibinigay ng Diyos yung future lang, nagbigay pa siya ng mga signs. Kung malapit nang dumating, yung schedule, yung time kung kailan mangyayari ito. Yes, hindi po natin masasabi kung sa birthday ko ba, sa August 18 ba mangyayari, yung rapture or what, your end times. Yes, hindi natin malalaman yun. Pero we can see the signs of the times. Hindi ko po yung sinabi para maalala niyo yung birthday ko. Wala akong maisip kasi. Okay? Ganun po ang Biblia. Ganun po ang Biblia. Ganun ang Diyos. Sa kanya pa pag-usapan yung party. Opo, meron akong kasabayan. Sabay kami. Ayan. Opo. Pero sa kanya po natin pag-usapan ng mga bagay. Ayan. So, ang isa sa authority meron sa Jesus, meron siyang time para sa lahat ng bagay.
Aklat ng Ecclesiastes. Ano sinabi sa Book of Ecclesiastes? There is a time for everything. Merong time ng pagkabuhay, merong time ng pagkamatay. Merong pagkasilang, merong pagkamatay. Lahat po may time talaga sa Diyos. Everything has its perfect timing from our Lord, God, Jesus Christ. Ngayon po, edi pinapalayas na sila. At ayaw kasi nilang mapunta nga sa abyss. Sabi ng Lord, Jesus, kung pwede lang, wag mo kaming palayasin sa country. Nabanggit natin kanina yon, pero wag na po natin balikan. Alam niyo po ba meron ba tayong makikitang mentality, meron ng mga evil spirits? Halimbawa, takot sila sa abyss. So meron din palang kinakatakutan ng mga evil spirits, takot sila sa abyss. Hindi lamang po yun. Nung sila yung nagpiplit sa ating Panginoon, kung babasahin po natin Matthew, Mark, Luke, John, kasi yung kwentong yan, nasa 4 na libro na yon. Takot silang palayasin ng Panginoon beyond dun sa lugar na kinalalagyan nila. This time po kasi Gadara yung lugar nila. That's Bambang na lang, Bambang. So yung po kasing field of operation ng mga demonyong ito, sa Bambang lang. Kaya sabi nila, Lord, kung palalayasin mo kami, huwag mo kayong palayasin sa Bambang. Kasi ito mga aming field of operation. So meron palang mga lugar ng mga evil spirit, doon sila namamalagi. At guguluhin nila yung mga lugar na yan. Kung meron mga evil spirit na nasa Palatio, may ibang evil spirit doon. Ito mga ito, nasa Gadara sila. Ayaw nila na kapag sila pinalayas ng Panginoon, sa ibang lugar sila dadalhin. Kasi hindi pwede. They are territorial. Meron territory ang mga evil spirit. Sabi nila, huwag mo kaming palayasin sa lugar na ito. Kung hindi na ka namin mapipigilan, palayasin mo kami sa katawan ng taong ito, but please, huwag mo kaming palayasin sa lugar na ito na aming pinalalagyan. Yun po, meron silang ganong klase na mentality. Territorial mentality. Ganyan po sila. Ngayon, nung sila pinalaya ng Panginoon, di ba nagkaroon sila ng request. Mababasa po natin sa Mark 15:11-13. Kasi pag pinalayas mo kami, huwag mo kami palayasan sa region. So saan kami pupunta? Ito ngayon yan. Mark 5:11-13. Now, a large herd of swine o mga baboy was feeding there near the mountains. Ito nga po palang lugar ng Gadara. Ito po yung labas ng Israel. Ibig sabihin po mga pagans, itong mga taong ito. Kasi maraming tatanong, kala ko ba hindi kumakain ng baboy yung mga Hudyo? Kasi po hindi naman Hudyo yung tawag pinag-usapan natin. Saka yung lugar po, hindi Jewish land. Labas na ng Israel po kasi itong tagpong ito. So sabi diyan, meron ng mga nanginginain yung mga baboy doon sa kabundukan. So, may request na naman ng mga demons na ito. So all the demons begged Jesus saying, send us to the swine. Ipadala mo kami dun sa mga baboy that we may enter them. And at once, Jesus gave them the permission. Then the unclean spirits went out doon sa lalaki and entered the baboy, yung mga baboy. At ang sabi diyan, ilan daw yung baboy? There were about 2,000 pigs. Kulang Kasi 4,000 to 6,000 po yung legion. So meron diyang mga baboy, siguro mga 5 nasa kanila, iba 3. Kailangan nilang, so hindi lamang isang espiritu sa baboy, kundi marami. So naglipatan sila doon. At nung pumasok ang mga evil spirits sa katawan ng mga baboy, the herd ran violently, nagkagulo sila. Sila tumakbo saan daw? Sa steep, sa bangin, into the sea, at lahat sila ay nalunod doon sa dagat. So dito po muna tayo. Ang dami na naman natin makikita dito ng mga information kung ating aataduhin ng tama. Una po, ulitin ko, ang pangyayaring ito po ay hindi nangyari sa Israel, kundi sa labas ng Israel. I think, ang tawag doon, parte ito ng Decapolis. Ang nakatira doon, mga Romish, mga Romans, mga Greek people, mga pagans. So, no wonder, kumakain ng baboy yung mga tao doon. They are not Jewish, they are not Israel, labas ng Israel kasi ng mga lugar nito. At ito nga po makikita natin, send us to the swine. Makikita natin, wala silang magagawa unless kumuha sila ng malilipatan at authority from the Lord Jesus Christ. Kasi nakaharap nila yung may hawak ng authority on this planet and in heaven. Ngayon, wala silang pwedeng gawin ngayon na hindi mo na bibigyan ng permission ni Jesus. Humingi sila ng permission. Yun muna ang ginawa nila. Napakabait,
Samantalang tayo, expert tayo sa paggawa ng mga bagay na wala man munang permission. Kapag nagawa na natin, saka tayo magpapaalam. Pero ang mga demonyo po, paalam muna, saka na gagawin. O sino ngayon mas mabuti? Sino mas mabait? O diba? Matuto tayo dito. Humihingi muna ng permission bago meron gawin. Okay? Meron din tayong matututunan sa mga demonyong ito. At yun nga po, lumabas sila, at ang sabi po dyan, yung mga baboy kanilang pinasukan at ito ay mga nangamatay. Ngayon, meron po kasing question na palagi ang tinatanong about this. Maraming tao akala nila kaya bawal kumain ng baboy. Ang Islam, bawal kumain ng baboy ang mga Hudyo. Kasi may evil spirit yung mga baboy. Hindi po yun totoo. Kasi dito lang naman nangyari. At dun lamang sa specific na number, dun sa 2,000 na baboy lang naman, pumasok yung mga evil spirit. And hindi lamang yun, namatay na sila by that time. Hindi naman sinabing at nagkanya-kanyang takbo yung mga baboy na merong evil spirit at nagpakarami sila sa buong mundo. Kaya lahat ng baboy may evil spirit, kaya bawal kainin. Wala naman sinabing ganun eh. Namatay kaagad sila. Ano makita po natin dito? Isipin ninyo kung yung mga baboy na buhay, nagtatakbo kung saan-saan. Edi yun na nga ang kwento. Pero alam kasi ng Panginoon na yung nire-request sa Kanya is their own doom. Dahil nga, wala namang ganung klase ng talino mga evil spirit. Akala nila, nang pagbigyan sila ng Panginoon, ayos, pinagbigyan tayo ni Jesus Christ, sumunod siya sa ating request. Hindi na alam na ang Panginoon, bigyan sila ng permission lumipat sa baboy, ang kasunod kasi noon, they will be dealt with. Mamamatay din naman kaagad yung baboy matapos silang lumipat doon. Hindi po hayaan ng Panginoon na yung baboy, biglang nagkaroon ng talino kung saan nagpunta. Hindi. Alam ng Lord itself, plano yun ng Panginoon na doon sila papasok. Because they will die. Mawawalan din sila ng host body. Nakakita na ba kayo ng baboy na inaalihan ng demonyo? Siyempre wala. Wala pa nakakita sa atin doon. Asong inaalihan ng demonyo. Wala, siyempre wala. Hindi na. Pero sa pagkakataong ito, nakita natin yung talinong meron ng ating Panginoon. Kaya sila pinayagan because they will die after that. Tapos ang kwento, yung kinatatakutan po ng mga evil spirit na wala na silang titirahan, nangyayari yun. Hindi po kailan magbibigay ang Diyos ng pabor sa mga evil spirits. Kasi maaaring sa unang basa, binigyan ni Jesus ng pabor yung mga demonyo. Anong klaseng Diyos yan? Hindi Diyos yan, tao lang yan. No. Matalino ng Panginoon. Pinayagan niya dahil meron siyang plan. And that is for the destruction din naman ng mga evil spirit nung wala na silang matitirahan ng mga body o fleshly hosts. So marami po tayo nakuha dyan, di ba? So, pwede pang kumain ng baboy, pero iginagalang natin, yung mga ayaw kumain ng baboy, syempre, igalang. Yun lang naman ang buhay respetuhan lang yan. Merong ayaw kumain ng mga gulay, okay, ayaw mo kumain, okay, fine. Hindi ka pwedeng kumain ng manok for some reason, okay, fine. Wala po tayong problema doon. Kasi may kanya-kanya rin namang mga preferences ang mga tao. Kung ayaw mo nito, ako gusto ko, hindi ako na lang, ikaw okay lang naman. Doon na natin ginagawa yun. Kaya hindi po tayo dapat nakikipagtalo sa bagay na yan. Hindi lang po mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Even po yung mga Hudyo, hindi sila kumakain ng baboy. Okay? At meron, of course, sa Old Testament kasi nabanggit din naman yan kung bakit hindi sila pwedeng kumain ng mga baboy. So, yan po ang magandang kwento patungkol sa swine. And pag-usapan po natin yung mga witnesses. Hindi pwedeng walang witness kasi ang Panginoon kapag siya may ginawa. Laging may witness na siya magpapakalat ng kwento. Mark 5:14-17. Ngayon, sino yung mga witness? Those who fed the swine, yung mga nag-aalaga ng mga baboy, nagtakasan sila, nakita nila nangyari sa mga baboy na nagtakasan. And they told it in the city, tumakbo sila mismo sa syudad. In the city and in the country, pinagkukwento nila yung nangyari. And they went out, yung mga taong kinuwentuhan nila, bumalik na sa lugar na yon. And they went out to see what it was that had happened. Ano yung nangyari dito? Then they came to Jesus. Nakita lang Panginoon ng mga napagkwentuhan at hindi lamang yon. And they saw the one who had been demon-possessed and had a legion, sitting and clothed and in his right mind. Ang ganda, no? Na-witness nila mismo. Hindi lamang yung taong pinagaling, kundi si Jesus nandun pa. Hindi umalis ka agad ng Panginoon because He must be recognized na siya ang gumawa ng mga bagay na ito
na meron siyang kapangyarihan over darkness, ang ating Panginoon. Ang ganda, di ba? Kung ako man makakawitis ito, maniniwala na ako agad kay Jesus. Maniniwala ako agad, kung ako'y nag-aalaga ng baboy, maniniwala ako kay Jesus kasi nakita ko gumaling talaga yung inaalihan ng demonyo eh. Wala akong ibang gagawin kundi maniwala kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan. Pero yun ba talaga ang nangyari after nitong pagtakbong ito? Tignan po natin. Yun daw po mga witnesses, na makita nila si Jesus at yung tao, they were afraid. Natakot pa sila. They were afraid, and those who saw it told them how it happened to him who had been demon-possessed and about the swine. Sila'y natakot sa magandang ginawa ni Jesus. So ano ginawa nila next? Then, they began to plead with Jesus na lumayas sa kanilang lugar. Tignan niyo ang tao. Gumawa na ng kabutihan si Jesus. Gumawa siya ng kabutihan, walang ibang taong pwedeng gumawa, kundi Diyos lang. Maging yung evil spirit na gawa niya ng paraan na palayasin at mapuksa. Pero ito pa rin ang naging reaction ng mga tao sa lugar na yun sa Kanya. Maganda pa yung ginawa ninyo, Jesus. Pero pwede po ba lumayas na kayo sa lugar na ito? Look at these people. Look at these people. Nakita ninyo yung klase ng pagiging makasalanan ng tao? Sabi ko sa inyo kanina, kung ako nandun, talaga namang hooray na ako sa ating Panginoon. Pero may mga tao talaga ayaw kay Jesus. Opo. Meron po mga tao, sadyang ayaw lang nila kay Jesus. That's it. Makita man nila ng totoo yung sinasabi ni Jesus, makita man ng mga mata yung kapangyarihan ni Jesus, basta ayaw ko sa Kanya eh. Sa kabila ng lahat ng yan, ayaw ko pa rin kay Jesus. Kawawa, ano? Napag-usapan natin kanina, dalawa lang pwedeng puntahan ng tao. Langit or impyerno. So I think kayo na makapagsasabi kung saan pupunta mga taong ito kapag sila namatay. Wala nang dapat pang patunay na dapat gawin si Jesus para sila maniwala eh. Nakita na nila with their own eyes. Nandun si Jesus, nandun yung tao, andun yung bangkay ng mga baboy. Ano pang kailangan patunay? Na si Jesus ay Diyos at makapangyarihan. Wala na. And that, ayaw nila sa ating Panginoon. Then, dapat lang mapunta sila sa dagat-dagatang apoy. So pag-usapan naman po natin yung good news siyempre. Yung mismong tao nakaranas ng pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoon. Mark 5:18-20, ang sabi po, and then, nung tapos na yon, when Jesus got into the boat, he who had been demon-possessed begged him. Nagbago na talaga yung tao, nasa tamang wisyo na siya. And yet, alam niya yung nangyari. Alam niya yung nangyari sa kanya. Begged Jesus that he might be with him. Lord, sama po ako. Saan man kayo pumunta? However, Jesus did not permit him, but said to him, there is something better na pwede mong gawin kaysa sumama ka sa akin. Merong something akong mas magandang gustong ipagawa sa'yo. Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He or si Jesus has had compassion on you. Kaysa ako sumama ka sa akin, which is okay lang naman sana sa akin. No? Sumama ka, pero meron akong mas magandang plano for you. I want you to be a witness to many. At sino yung una niyang pagwiwitnessan? Yung kanyang mga loved ones. Yung kanyang mga kaibigan. Ganun din po sa atin. Once nakilala natin ang Panginoon, nakita natin kung sino siya sa magitan po ng mga pag-aaral natin. I-share po natin sa ating yung mga pinakamalalapit na tao sa ating mga buhay. Kasi po, yun din po ang ginawa sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, yung mga apostol, sino yung unang binahaginan ng apostol ng good news? Jerusalem. After Jerusalem, lumabas sila ng Judea. Lumabas sila ng Judea, pumunta sa Samaria, at and the rest of the world. Ang una po talaga natin dapat sharean ng gospel, yung sarili nating mga loved ones. Yung ating own Jerusalem. Jerusalem po, bahay yun. Pag lumabas ka, pumunta ka ng Judea, kapit-bahay na yun. Pag pumunta ka ng Samaria, yun na yung pumunta ka na sa kapasigan. Pero hindi naman tayong tipong nanghihingi habang may sinusukli sa'yo, hindi po natin ginagawa yun, ha? Hindi po natin kasama yung mga tao, lagi nanghihingi sa kalsada. Habang sinusiklian ka, nakatapat yung buslo, hindi po natin kasama yung mga yun. They are something else. They are something else. Yun po ang kinakailangan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Once meron akong ginawang kabutihan sa iyo, ikwento mo, ipatotoo mo sa iyong mga loved ones. Nakabawi ka na sa akin dun.
Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. So what happened next? So, he departed and began to proclaim. Ito po yung lugar, yung mas malaking, ito yung city. To proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Binanggit na kaagad kung siya nagkwento. Ibig sabihin po sa Decapolis, nandiyan yung mga kaibigan niya, nandiyan yung mga loved ones niya, nandiyan lahat sa Decapolis, and more. Nasharean po niya ng katotohanan patungkol kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Ang ganda, no? Nakita niyo yung matinding turnaround sa buhay ng taong ito. From being demon-possessed to being, follower, faithful, and witness of the Lord Jesus Christ. Sa tingin ninyo, sino mas may problema? Tayo ngayon o yung taong ito na inaalihan ng demonyo nung una? Ilagay na natin lahat ng problema sa atin ngayon. Hindi tayo magkakaroon ng problemang mas higit sa naging problema ng taong inaalihan ng demonyo. Pero kung nagawa yun sa kanya ng Panginoon, lalong-lalong magagawa niya sa atin ang mga bagay na ito. Dahil si Jesus ay mabait, ang Diyos ay mabuti, siya ay mapagmahal. Hindi niya matitiis, maatim na tayo nananatili sa mga ganyang klase ng kalagayan. Pero siya na mismo ang lalapit, dadayo sa buhay natin para siya ay ating makatagpo. So lastly po, sa ating verse to ponder, ang sabi ng Panginoon, John 14:6, and Jesus said to him, or Jesus said to us, telling us, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daan patungong langit kundi si Jesus lang. Hindi po ito sinasabi ng maraming daan patungong langit. Kasi nangalingan po ng kalaban yon. Kasi si Jesus mismo nagsabi, ako lang ang daan, wala nang iba. Kasi po meron nagsasabi, there are millions of ways to go to heaven. Spokesperson po ng Satan, yung taong yun. Sabi ni Jesus, isa lang. I am the, hindi sinabing I am a way, and I am a truth, and I am a life. Ang sabi niya, ako lang. I am the way, I am the truth, and I am the life. At yun po mismo yung naranasan ng taong nakatagpo niya. Yung gathering person na inaalay-alihan before ng mga masamang espiritu. So ito rin po sinasabi ng Panginoon sa atin. Siya lang ang daan. Kung gusto natin na mapunta ng langit, si Jesus lang, period. Jesus alone. Sola Christus. I am the truth. Ang katotohanan kay Jesus lamang po natin maririnig, wala na sa iba. Nakita naman natin ibang nagsasabing, oy, maniwala kayo sa akin, nasa akin ang katotohanan. Actually, ako nga ang ama eh. And I own the universe. Asa siya ngayon, nakakulong nga eh. Nakakulong. Huwag tayo maniniwala sa iba, kay Jesus lang tayo maniwala. Dahil siya ang truth at ang buhay na kailangan natin, kay Jesus lang natin matatagpuan. At yung buhay po pinag-usapan natin, hindi nakasalalay sa pera. Yung buhay na kaya ibigay ni Jesus, hindi nakasalalay sa pera, hindi nakasalalay sa kapangyarihan o sa posisyon. Kaya tayong bigyan ng Panginoon ng ganung klase ng saya, contentment sa buhay without all of those things na hinahabol ng mga tao. Jesus alone is a very, very big eternal blessing sa bawat isa po sa atin.